Kumusta? Super Pinoy Movie Recap po. Welcome sa aking channel. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Huwag na nating patagalin pa mga ka-recap. Halika, panoorin natin. Si Dr. Elizabeth Masterson ay makikita sa unang eksena na nakaupo sa isang magandang hardin na nababalot ng hamog. Nang ginising siya sa break room ng ospital, sinabihan si Elizabeth na umuwi na dahil 23 oras na siya roon. Sumagot siya na hindi niya magagawa dahil kailangan niyang patuloy na magtrabaho kung gusto niyang makuha ang slot ng attending physician. Siya ay ipinapakita sa ilang mga eksena na nagtatrabaho sa buong ospital. Halatang magaling siya sa trabaho niya at magaling sa mga taong katrabaho niya. Sa panahong ito, ipinakilala sa atin sa trabaho si Brett, karibal niya para sa parehong posisyon sa pagka-attending physician. Hinihintay din siya ng kanyang kapatid na babae na si Abby para sa isang dinner date at ang dinner na yon ay nakaset up upang makilala niya ang kanyang blind date. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nakatagpo nila ni Brett ang kanilang supervisor, si Dr. Walsh. Sinabi ni Dr. Walsh sa kanila na mayroong dumating na gunshot victim, pareho sila ni Brett nag-alok na gamutin ang pasyente, ngunit ibinigay ang responsibilidad kay Brett, sa dahilan na kaka-duty pa lamang niya ng 12 oras. Nang umalis si Brett, sinabi ni Walsh kay Elizabeth na siya ang napili niya bilang attending physician dahil sa kanyang mahusay na performance at tunay na nagmamalasakit sa mga pasyente. Pagkatapos, pinayuhan niya itong umuwi dahil sapat na ang 26 na oras na pagtatrabaho niya sa hospital. Habang palabas siya, napansin niya si Brett sa parking lot. Nag-aalinlangang binati siya ni Brett sa kanyang pagkapanalo sa posisyon, halatang may mabigat na tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa. Tinawagan niya ang kanyang kapatid upang humingi ng paumanhin sa pagiging late sa dinner habang papunta siya sa bahay nito. Sabi ng kapatid niyang si Abby, okay lang dahil hindi pa naman dumating ang date niya. Bigla niyang napansin ang isang truck na humaharurot patungo sa kanya at dumilim ang screen. Samantala, naghahanap si David Abbott ng isang apartment na kumpleto sa gamit na mauupahan. Patuloy siyang dinadala ng kanyang mapilit na real estate agent sa mga kakaibang apartment. Nang malapit na silang sumuko, isang bugso ng hangin ang nagbuga ng flyer sa kanyang mukha tungkol sa isang apartment na hindi pa nila nakikita. Pumunta sila sa apartment at nakita nila na ito ay maganda at available pa rin kahit para sa buwan ng upa dahil sa may mga kababalaghan na nangyayari dito. Napagpasyahan ni David na ito ay perpekto pa rin. Kasalukuyang si David nagpapahinga at umiinom ng beer. Mukhang wala siyang inaabalang gawin sa nakalipas na mga araw. Isang araw habang nanunood ng TV, nagpakita si Elizabeth at sinabihan si David na lisanin ang kanyang apartment. Pumunta si Elizabeth upang makipag-ugnayan sa pulisya pagkatapos ng kanilang pagtatalo. Sinundan siya ni David sa susunod na silid, ngunit pagdating niya doon, nawala siya. Nakipagkita si David sa kanyang kaibigan na therapist na si John dahil paniniwala niya na nakakaranas siya ng hallucinations. Pinayuhan siya ni John na lumabas para mawala na ang kanyang hallucinations. Nagpasya si David na huwag lumabas at sa halip ay piniling manatili at uminom ng beer. Matapos makita si Elizabeth ng ilang beses, nagsimula siyang maghinala na maaaring siya ay isang espiritu ng dating nakatira. Nang pumasok siya sa isang esoteric bookstore, nakilala niya si Daryl na nag-abot sa kanya ng ilang librong babasahin bago siya umuwi upang harapin si Elizabeth. Hindi makumbinsi si Elizabeth na isang na siyang multo, sinusubukan ni Elizabeth na mag-ingay hanggang sa puntong aalis na si David, tumawag si David ng ilang eksperto upang paalisin ang multo. Nauna ang pari, kasunod ang ilang babaeng in-check na nagsasagawa ng seremonya, ang ilang walang kasanayan na Ghostbusters, at pagkatapos ay si Daryl. Si Elizabeth ay may napakalakas na espiritu, ayon kay Daryl, na maaaring siya ay buhay pa. Pinayuhan din ni Daryl si David na pakawalan ng multong sumusunod sa kanya, ang kanyang namatay na asawa. Tinanong ni Elizabeth si David tungkol sa kanyang nasirang asawa pagkaalis ni Daryl. Mukhang 2 taon na ang lumipas mula nang pumanaw siya, ngunit nahihirapan pa rin si David sa pagpaparaya. Nairita si David sa usapan at piniling maglasing kasama ang kaibigan niyang si John. Hinabol siya ni Elizabeth at sinapian. Pinakilos siya na parang baliw at sinabuyan si John at kanyang mga kaibigan ng whiskey. Matapos siyang pinilit palabasin sa pub na pinasukan niya, malungkot itong pumunta sa park bench at umupo. Nagtaka si Elizabeth na bakit si David lang ang makakita sa kanya, sinabi ni David na baka patay na siya. Pangarap niya na sana maalala niya kung ano siya dati.
Pagkatapos ay sinabi ni Elizabeth na kailangan niya ang tulong ni David, na tumugon din sa pamamagitan ng pag-aalok ng tulong, dahil kung hindi, makikita ng mga tao na siya ay nagsasalita na mag-isa at sa gayon, kailangang aminin na siya ay baliw. Nagsimula sila sa pagtatanong tungkol kay Elizabeth habang binibisita nila ang bawat isa sa mga kapitbahay. Bagamat wala sa kanila ang tunay na nakakakilala sa kanya, isang babae ang nagsimulang dumiskarte kay David. Nakalimutan ni David ang susi pagbalik nila sa apartment na tinuro naman Elizabeth na may nakatagong ekstrang susi sa may fire extinguisher. Sa apartment nakatagpo sila ng bagong lead. Sinubukan nilang puntahan ng dry cleaning shop at wala rin silang nakuha. Pumasok sila sa isang restaurant na tandaan niya na matagal niya nang gustong kumain dito. Matapos nadapa ang waiter, nawalan ito ng malay at hindi makahinga. Tinulungan ito ni David sa pamamagitan ng gabay ni Elizabeth. Naalala ni Elizabeth na isang siyang doktor sa kalapit na ospital. Nag-imbestiga pa sila at natuklasang walang malay si Elizabeth sa ospital kung saan siya nagtrabaho. Pagkatapos nilang matuklasan ang katawan ni Elizabeth, umuwi si David ngunit pinili ni Elizabeth na manatili sabay nito. Sa pagkakaroon ng kakayahang tumago sa mga pader, tiningnan ni Elizabeth ang ilan sa kanyang mga kaibigan at natuklasan na ang kanyang karibal, si Brett, ay napili para sa posisyon ng attending physician. Nang bumisita ang kapatid ni Elizabeth na si Abby, natuklasan niya na ang desisyon na payagang pumanaw si Elizabeth ay nasa kanya. Mabilis na bumalik si Elizabeth sa apartment para lang matuklasan ang kapitbahay nitong babae na dumidiskarte kay David. Pumasok sa kwarto ng kanyang apartment at inimbita rin itong pumasok si David sa loob. Si Elizabeth, ramdam na medyo talo, ay nagpasya na lang na hintayin si David sa bubong. Sumunod si David sa bubong at sinasabing pinauwi niya na ang babae sa kanyang apartment. Ipinaliwanag ni Elizabeth kay David na orihinal niyang nakuha ang apartment para makapagtayo siya ng hardin sa bubong. Inimbita ni David si Elizabeth, pumunta sila sa hardin na pinangarap ni Elizabeth sa simula nitong kwento. Sa panahong ito, ibinunyag ni David na dati siyang isang kilalang landscape architect na nakatuon sa mga hardin at binisita nila ang ilan sa kanyang mga trabaho. Nangako si David na hindi niya papayagan na mamatay si Elizabeth. Kinausap muna nila si Daryl na nagpayo sa kanila na huwag subukang alamin kung paano bubuhayin si Elizabeth at kung bakit si David lang ang makakakita sa kanya. Pumunta sila sa bahay ni Abby para subukang kausapin siya na huwag pirmahan ang mga papeles, ngunit nagawa na niya ito at itinaboy si David gamit ang isang butcher knife nang sabihin niyang nakikita niya ang multo ni Elizabeth. Hiniling ni Elizabeth na manatili na lamang si David at makipag-usap sa kanya dahil siya ay inaasahang mamatay sa tanghali. Sinabi ni David na dahil hindi niya hahayaang mapahamak si Elizabeth, nanakawin niya ang katawan ni Elizabeth sa umaga at dadalhin ito sa isang ligtas na lugar. Kailangan lang nila ng isang tao na may van at walang moral, ayon kay Elizabeth, upang magkaroon sila ng pagkakataong gawin ito. Si David ang nagmaneho ng van ni John patungo ng ospital. Pagdating doon, hinikayat ni David si John, nakakilala ni Abby, na talagang buhay ang kanyang imaginary friend. Natuklasan nila na si David dapat ang blind date ni Elizabeth sa dinner date, ngunit nagbago ang isip ni David, at si Elizabeth ang nasangkot sa aksidenteng banggaan. Nalaman din nila na si John ay si JJ na kaibigan ni Abby. Pinigilan ni Brett si David na kunin ang katawan ni Elizabeth. Matapos matumba si Brett sa isang suntok, ni-report si David sa security. Ang respirator na nagpanatiling buhay kay Elizabeth ay natanggal habang si John ay tumakas sa security. Nagsimulang humina ang kanyang espiritu habang nagsimula siyang mamatay. Binigyan ni David si Elizabeth ng isa pang halik sa pagtatangkang buhayin siya, ngunit agad siyang hinila ng security. Nakita ni David ang paghina ng espiritu ni Elizabeth. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay muling nabuhay at siya ay nagising, tulad ni Sleeping Beauty na nagising sa isang halik. Binitawan nila si David pagkatapos na napagtanto na nagtagumpay siya sa muling pagbuhay kay Elizabeth, ngunit wala itong alaala kay David. Umalis si David na dismayado. Si Elizabeth at David na parehong mukhang nalulumbay nang matapos ang pagkakasunod-sunod na pangyayari, lumipat si Elizabeth pabalik sa kanyang apartment na kailangang lisanin ni David dahil buwanan lang siya nito. Ramdam niya na tila may kulang ngunit hindi alam kung ano. Umakyat si Elizabeth sa bubong at tumingin-tingin sa paligid habang si David ay katatapos lang gawin ang kanyang nakamamanghang bagong hardin. Sinabi ni David na gusto lang nitong magkaroon siya ng hardin at ginamit niya ang ekstrang susi na binanggit nito sa kanya noong siya pa ay multo. Sinabi ni Elizabeth na kilala siya nito ngunit hindi niya maalala kung saan.
Sinabi ni David sa kanya na ayaw niyang itong takutin at nagsimulang umalis ngunit huminto upang ibalik ang ekstrang susi. Nagkataon na nagkadikit ang kanila mga kamay, bumalik kay Elizabeth ang kanyang alaala at naghalikan sila. At dito nagtapos ang maganda nating kwento. Salamat!